para lang malinis ang ating karagatan, lalong-lalo na itong sentro ng Manila na tinatawag na Dolomite, na nung panahon ni Tatay Digong, napaka-viral ito. Umabot pa doon sa dulo ng Antarctica. Mula sa 7 kontinente ng mundo, naging sikat po ito. Dahil sa ginawa ni Tatay Digong, nilinis niya ang lugar na ito. Kung makikita nyo mga kababayan, ganyan po ang ating Dolomite. Nananaig pa rin ang pagiging paraiso. Yun nga lang, dito sa parteng ito madumi, pero doon malinis. Kaya matinding linisan pa rin ito. Dinaan na, lumipas na mga problema. Hanggang ngayon nandito pa rin. Hindi ba nila nakikita ang pagbabagong ito mga kababayan? Sobrang ganda pa rin. Tinalo ang Boracay, Coron, at anumang mga magagandang lugar sa Pilipinas. Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Grabe talaga ang Dolomite. Na-shock ako. Sobrang ganda mga kababayan. Mala Boracay talaga, na mala Palawan sa puti. Napakatatag ng batong ito. Super tatag. Ayan o, super tatag ng Dolomite o. Dolomite lang malakas o, mga kababayan. Pinakamahal na bato sa buong mundo. Hanggang ngayon nakatayo pa rin. Dumaan na ang maraming bagyo. Si Karina, binaha lahat ng mga lugar sa Metro Manila, pero itong batong ito hanggang ngayon nakatirik pa din. Sobrang tibay. Magaling kasi yung gumawa napakatibay Hindi basta-basta matatangay ng anumang baha ito. Dumaan na lahat ng mga problema sa Pilipinas. Hanggang ngayon nandito pa rin. Ilang taon na itong nakatayo. Talagang matibay Ito ang bato na mahal. Sobrang mahal. Mas mahal pa sa'yo. Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito tayo. Bagong bago na naman itong ating vlog dito. Namiss ko rin ang lugar na ito mula nung umalis ako sa Maynila at nagpunta ako doon sa probinsya. At kita nyo naman ang malaking pagbabago hanggang ngayon. Kitang kita pa rin ang malaparaisong dakong ito. Ito pa rin ang pinakamalupit, pinakamalakas. Wala naman palang oil spill dito mga kababayan. Hindi naman pala inabot ng oil spill to. 'Di ba 3 barko yung tumaob diyan sa Bataan. Apektado ang Parañaque, Cavite, sa Hagonoy, Bulacan, hanggang dun sa Naik. Lalong-lalo na yung mga nandyan sa Bataan. Grabe ang nangyari. Dahil yung oil spill na nangyari sa dagat ay kumalat po ng kumalat. Kaya ang apektado dito yung mga maliliit na negosyanteng mangingisda na kumukuha ng kanilang pagkain sa dagat. Kaya makikita nyo mga kababayan nandito tayo sa Dolomite. Ilang taon din akong hindi namasyal dito. Kitang kita nyo naman, hindi napapansin ang kagandahan. Yung mga basher natin walang alam. Ang alam lang nila mang bash. Nakinabang din naman sila dito. Sabi nila, ba't puro Dolomite, Dolomite? Wala namang ambag sa Pilipinas, hindi raw makain.
Pero nakinabang at nag-enjoy naman. Diba mga kababayan, grabe ang mga halaman dito. Parang mga puno na sumasangga sa mga bagyo. Kita niyo yung mga halaman, no? Mga kababayan, no? Dito sa dakong ito mga kababayan, nakikita nyo yung alon. Talagang napakalakas ang pwersa. Ayan, na-miss nyo ba ang Dolomite Boy mga kababayan? Si The Wonders Philippines, nandito tayo. Saka muna ang charity. Mag-ipon muna tayo ng datong bago tayo bumalik sa charity. Ayan, paano tayo mag-charity kung wala naman tayong itutulong mga kababayan? Kaya sa mga naghahanap ng charity, ay abangan nyo po ang ating pagbabalik. Dahil mag-iipon lang tayo ng pera para makabalik tayo. Anong masasabi nyo ngayon mga kababayan? Ang malaking pagbabago dito sa Maynila na dating dugyot, dating hindi pinapansin, nung biglang naging paraiso at dinayo ng mga dayuhan, ng mga sikat. Dati mabantot ito, sa sobrang bantot, nilingon hindi mo makaya. Pero ngayon mga kababayan, pati mga Hollywood actor pumunta na dito. Pati mga sikat na artista dito na nagwe-wedding. Dito na namamasyal para makamtan nila ang kanilang peace of mind. Mga kababayan, kumusta na kayo? Kumusta na? Nandito tayo. Kita nyo naman ang mga basura, kokonti lang yan. Kung ikukumpara natin noon, 30 years ago, napakaraming basura dito, parang Happy Land. Parang basura ng gabundukan. Mga kababayan. Pero dito, syempre, dumaraan yung mga bagyo, maraming basura. Kikita nyo naman mga kababayan, araw-araw naman na nililinis. Yung maintenance ng Manila Bay ay hindi naman tumitigil. Ginagawa naman ng ating gobyerno ang kanilang makakaya para lang malinis ang ating karagatan, lalong-lalo na itong sentro ng Manila na tinatawag na Dolomite, na nung panahon ni Tatay Digong, napaka-viral ito. Umabot pa doon sa dulo ng Antarctica. Mula sa 7 kontinente ng mundo, naging sikat po ito. Dahil sa ginawa ni Tatay Digong, nilinis niya ang lugar na ito. Ayun, nag-boom. Nag-viral talaga. Pinag-usapan ng buong mundo. Sa Senado, sa Kongreso, hanggang sa barangay. Hanggang sa mga marites, pinag-usapan ito mga kababayan. Kaya hanggang ngayon, tinutuloy-tuloy ng ating gobyerno ang pamahalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay pinipilit naman na gawin ang kanyang kakayanan para malinis ang ating Manila Bay. Kaya ginagawa nila ang kanilang best para may pagpatuloy ang mga proyekto ni Tatay Digong. Kaya ganito mga kababayan, no, malapit na, konting-konting linis na lang ay babalik na muli sa pagiging Boracay ng Manila. Ay grabe mga kababayan, dito lang maraming basura. Ang linis, napakalinis ng Manila Bay ngayon. Kung makikita nyo mga kababayan, ganyan po ang ating Dolomite. Nananaig pa rin ang pagiging paraiso. Nga lang dito sa parteng ito madumi. Pero doon malinis. Kaya matinding linisan pa rin ito. Sinabay pa ng oil spill.
at yung mga lumipas na mga delubyo gaya ng bagyong Karina na nagbigay ng matinding problema. Naghihirap na ang mundo. Sari-saring mga problema ang pinagdadaanan. Bukod dyan, problema pa sa gera. Ayan o. So dahan-dahan lang po tayo mga kababayan. Ayan, may troso pa dito. Kala mo, sigarilyo ng isang matandang hindi pa naliligo. Dito ang maraming makikitang problema. Dito yung basura. Ano kaya ang magiging solusyon ng ganitong mga basura mga kababayan? I-comment nyo nga po sa baba. Ano ba ang mga systematic method, mga proseso para malinis ang ating mga karagatan? Ano kaya mga kababayan? Kasi ito talaga ang the main problem in the Philippines. Not only the corrupt official, diba? Kundi sa ating mga sarili, mga kababayan, itanong natin ang ating mga sarili. Ano ba ang naging ambag natin para malinis ang ating kalikasan? I-comment nyo po mga kababayan kung ano bang masasabi nyo. Ganito po ang sitwasyon dito sa Manila Bay. Matindi talaga ang hinaharap. Basura pa lang mga kababayan. Pero sabi ko nga sa inyo, ginagawa naman ng ating gobyerno ang kanilang kakayanan para malinis ang ating karagatan. Kaya salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay dito sa ating pag-update ng Manila Bay. So kung makikita nyo yung reclamation dyan, malapit na dito. Ilang kilometro lang yung layo mula dito sa Dolomite. Ay kitang kita po yung mga barko dyan. Ayan, napakalapit na po mga kababayan. Yung mga barko ng China nandyan na. Sinasakop yung ating West Philippine Sea. Sila naman ang gumagawa ng proyekto dito sa Manila Bay. Ang tindi nila kung buhay pa si Lapu-Lapu, hindi maagaw ang mga teritoryo natin. Kung buhay pa sila Dr. Jose Rizal, sila Andres Bonifacio, na mga matatapang ng mga bayani, hindi mangyayari yan mga kababayan. Ay comment nyo po anong masasabi nyo dito sa Dolomite. Hindi naman do umabot ang oil spill dito.